Kung hindi nyo pa napapanood ang part 1 ng Hollow Earth series natin ngayon, ay mas mabuti pang ihinto nyo muna ang panonood ng video ito at panoorin nyo muna yung part 1 ng Hollow Earth natin. At kung napanood nyo naman na ang part 1 ng Hollow Earth series natin, good for you! Ipagpatuloy nyo lang ang panonood ng video ito. Mula sa part 1 ng video natin ay pinag-usapan natin kung papaano natuklasan ng mga geologists ang structure ng Earth. Ito ay sa pamamagitan ng seismometers. At doon din sa part 1 na yun ay napag-usapan natin kung sino-sino nga ba ang mga taong nagkaroon ng idea o ng hypothesis patungkol sa Hollow Earth. At ipagpapatuloy natin ang usaping Hollow Earth dito sa... Alam niyo ba to? Mula sa nakaraang video ay napag-usapan natin na mula sa pagiging hypothesis ay naging theory ang usaping Hollow Earth dahil na rin sa mga research at pag-aaral ni Marshall B. Gardner. Si Marshall Gardner ay gumugol ng mahigit 20 taong pananaliksik tungkol sa Hollow Earth at lahat ng kanyang pananaliksik ay may mga siyentipikong basihan tulad ng mga data at reports mula sa Arctic explorers, mga astronomical evidence tungkol sa Aurora Borealis, at yung mammoth na natagpuan sa Arctic ice. Mula sa mga data at report ng Arctic explorers ay may ilang mga puntos at ebidensya na napuna si Marshall Gardner na siyang magpapatibay sa kanyang Hollow Earth theory. Pag-usapan natin dito ang ilan lamang sa mga napakaraming ebidensya na nakalap ni Gardner. Una, ayon kay Gardner, paano ipapaliwanag ng mga scientist ang pangyayari na habang sila ay pumapasok sa Arctic Ocean ay palamig ng palamig ang klima at habang sila ay patuloy na nagtutungo sa direksyon ng North Pole ay napapansin nila na ang tubig at hangin na nagmumula sa northern part ay nagiging mainit-init. Pangalawa, mula sa mga record ng Arctic explorers ay may mga natagpuan silang mga kulay pulang pollen na mula sa hindi kilalang halaman na siyang nakakalat malapit sa North Pole. At may natagpuan silang mga buto ng tropical plants, mga sanga ng puno na may mga sariwang dahon at mga bubot na bunga na siyang palutang-lutang at pinaniniwalaang nagmula sa northern part at hindi sa southern part ng katubigan. Pangatlo, ang ilan sa mga Arctic explorers ay may mga nakitang patay na lamok na nakapatong sa ice o sa snow at ang mga lamok na ito ay namumuhay lamang sa mga tropical climate o mga warm countries. Pinaniniwalaan nila na ito ay buhay pa at nang makapasok sa freezing temperature ay nag-frozen na lang ang mga ito, bumaksak at namatay. Ngunit ang ipinagtataka nila na ang mga lamok na ito ay imposibleng nagmula sa southern part at nagawa nilang lumipad papuntang North Pole dahil ayon sa mga scientist, umpisa pa lang na pumasok ang mga lamok sa freezing area ay hindi na nito magagawang makalayo pa at umabot malapit o sa direksyon ng North Pole. Pang-apat, ang mammoth na natagpuan naman nila sa Arctic Ocean o sa Arctic ice, ayon sa kanilang pagsusuri na ang iyelong nakabalot sa natagpuang mammoth ay isang fresh water at hindi tubig na galing sa dagat. Paano naman naging fresh water yung ice o yung iyelong nakabalot doon sa mammoth na natagpuan sa Arctic Ocean kung ang paligid naman nakatubigan ay puro tubig dagat? Panglima, ang stomach naman ng ilang mammoth na natagpuan nila ay naglalaman pa ng mga hindi pa natutunaw na pagkain tulad ng mga tropical vegetables, mga dahon na sariwa at ilang mga fir cones at pines. Pang-anim, ayon din sa mga pagsusuri, may ilang mga uri ng hayop ang natagpuan sa Arctic ice o sa icy part ng Siberian. Ito ay ang mga reindeer, lion at hyena. Ito ay mga uri ng hayop na pareho sa kung ano ang meron tayo ngayon
at namumuhay lamang sa may init o warm countries. Ang mga hayop na natagpuan ay nasa perfect shape pa at ang mga karne nito ay maaari pang kainin dahil na din sa pagkaka-frozen. Bakit naman nagkaroon ng mga tropical animal doon sa Arctic region? Lumungoy ba ito papunta ron? O kaya naman isinakay ba ito sa barko at inihulog naman doon sa Arctic Ocean? Hindi. Ayon kay Gardner, ang mga hayop na ito ay mga visitors lamang mula sa interior Earth o mas kilala natin sa tawag na Hollow Earth. Maaring naligaw ang mga ito tulad sa nangyari sa mga mammoths na inabos ng tubig ilog at nagyelo na lamang habang papalabas sa lagusan ng pole. Pangpito, ang nebula. Isa pa sa matibay na ebidensya na iminungkahi ni Gardner ay ang kung paano nabuo ang mga planeta. Ang lahat ng planeta sa solar system natin ay nagmula sa iisang bagay. Ito ay ang nebula. So, papaikliin ko na lamang kung paano nabubuo ang isang planeta mula sa nebula. At pwede naman kayong mag-research about sa nebula or protoplanet hypothesis for further knowledge. Ayon sa astronomical evidence na ito, na ang nebula ay mayroong maliit na sun sa gitna at ito ay napapalibutan ng gases at dusts. Ang gases at mga dust na ito ay umiikot sa maliit na sun ng nebula at sa paglipas ng bilyong-bilyong taon, ang mga dust ay nagko-compress o nagkakabungguan at magiging isang solid na bagay hanggang sa ma-form o mabuo na nito ang crust o ang shell ng isang planeta. Ayon kay Gardner, kung papansinin ang solar system natin, lahat ng planeta, asteroids o anumang bagay ay umiikot sa sun. At sa pag-aaral tungkol sa nebula, ang nebula ay may central sun din at umiikot din dito ang mga gas, dust or solid na bagay and suddenly nagiging shell or ang tinatawag na crust ng isang planet. At ayon sa astronomical evidence, ang mga nebula na nasilip sa pag-aaral mula sa telescope ay bumubuo ng hollow interior, polar openings, at central sun. At posibleng buhay pa rin ang sun ng nebula na bumuo sa mga planeta dahil ang Earth o iba pang mga planeta ay patuloy pa rin sa pag-ikot na pinaniniwala ang impluensya o naidudulot ng inner sun. At diba ayon sa layers ng Earth ay meron itong inner core na pinaniniwalaang kasing init ng araw. Ni minsan, di nyo ba naisip na baka yung inner core na ito ay yung tinatawag nilang inner sun o central sun na makikita sa loob ng mundo? Kaya naman, ang tanong ni Gardner sa mga scientists ay kung bakit hindi nila i-consider ang theory ng nebula o ang protoplanet hypothesis na isa itong malinaw na basihan o ebidensya na ang Earth at hindi lang ang Earth o maging ang iba pang mga planeta ay hollow din. Pangwalo, ang Aurora Borealis. Mula din sa pag-aaral ng mga astrologers at nasilip nila sa telescope na may mga liwanag na lumalabas sa polar openings ng planetang Mars, Venus at Mercury na sinasabing nagmumula sa inner sun na siyang tinatawag na Aurora Borealis. At ang Aurora Borealis ng Earth na matatagpuan lamang sa North and South Pole o malapit dito ay pinaniniwalaan din ni Gardner na liwanag na nagmumula sa inner sun ng Earth. Ang Hollow Earth theory na ito ay nabigyan ng United States ng patent noong November 25, 1912 at may patent number na 1096102A. Maaari niyong i-search for more information about sa patent na ito sa Google. I-type niyo lang ang patent US 1096102A at makikita niyo dyan ang detailed Hollow Earth globe model na ginawa ni Marshall Gardner. Tulad ng nasa picture na ito. Noong 1930 naman
ay pribadong inilabas ni Gardner ang unang libro na kanyang isinulat na ang title ay A Journey to the Earth's Interior, or Have the Poles Really Discovered? Pinaniniwalaan na ang librong ito ay pinigilan ng maimpluwensyang bansa at ng mga Illuminati at sinasabing isa ito sa highly classified military secret na hindi dapat mailabas sa publiko. Kaya naman kung maghahanap kayo ng first version ng librong ito, ay wala na kayong makikita kahit pa sa malalaking library ng mundo. Ang mga lumabas na copy ngayon ay mga revised version na lamang at reprinted at pinaniniwala ang kontroladong contents na lamang. At yan po ang ilan lamang sa patunay o mga ebidensya na sinabi ni Marshall B. Gardner patungkol sa Hollow Earth. At kung gusto niyo pang malaman ang iba pa niyang mga sinabi, ay pwede kayong mag-avail ng libro na inilabas niya. Or mas maganda kung mahanap niyo yung first version na inilabas niya noong 1913. At kung meron po kayong correction o karagdagan sa videong ito, ay maaari po kayong mag-iwan ng comment sa comment section below. At huwag niyo pong kakalimutang i-thumbs up o i-thumbs down ang videong ito. At sa susunod naman sa part 3 ng Hollow Earth series natin, ay pag-uusapan natin ng kumpleto at detailed ang sinasabing diary ni Admiral Richard Byrd na pinaniniwala ang nakapasok sa Hollow Earth. At shoutout nga po pala kila Alma Januaria Cortez, kay Glenn Torre na taga Riyadh KSA, kamusta kayo dyan? Kay Jacqueline Brillantes, kay Jeric Bazas, kay Jimmy Boy Bucio, kay Kylie Rosales, Rixen Vallenos, Sherwin Marzan, kay Sofia Dayan Del Socorro, at kay Savia Villanueva. Salamat po sa suporta at panonood ninyo dito sa channel ng Alam Niyo Ba To? At huwag niyo po kalimutan i-subscribe ang YouTube channel ng Alam Niyo Ba To? At paki-turn on din po ang notification bell ng Alam Niyo Ba To? Para kung sakaling may mga bagong video uploads ako or mga post, ay hindi po kayo mapapag-iwanan at lagi po kayong updated. At paki-like din po ang Facebook page ng Alam Niyo Ba To? At maging ang Facebook page ng Mang Ferding. Salamat po!